Sa Part 1, tinalakay natin ang posibleng mga unang hakbang, ang puwersa ng dalawang bansa, at paano maaaring umikot ang laban sa dagat at himpapawid. Sa Part 2 naman, susuriin natin ang mas malalalim na senaryo kung paano magagamit ang kanilang industrial at military forces sa mahabang labanan, ang posibleng papel ng nuclear weapons at kung ano ang maaaring kahinatnan ng tensyon sa rehiyon at sa mundo. Manatili ka lamang nakatutok dahil ang mga susunod na minuto ay magbibigay liwanag sa mga posibleng kaganapan na hindi basta-basta nakikita sa balita. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. The course of battle. Kapag handa na ang bawat panig para sa labanan, oras na para ilarawan kung ano ang posibleng hitsura ng digmaan sa pagitan ng China at Estados Unidos. Para malinaw, napakaraming posibleng paraan kung paano pwedeng mangyari ang labanan at hindi natin tatalakayin lahat ng senaryo ngayon. Ngunit kung gusto ninyo ng mas mahabang episode na nagpapakita ng iba't ibang posibilidad, ipaalam ninyo sa comments sa ibaba. Sa halip, tututok tayo sa isang bersyon lang ng posibleng kaganapan na nakabase sa dalawang pangunahing assumptions. Assumption number 1, ang digmaan ay hindi nuclear. At tatalakayin natin ang posibilidad ng nuclear exchange sa dulo ng episode, kaya pansamantala, suspendihin muna natin ang disbelief. Assumption number 2, ang bawat panig ay lalaban ng buong lakas, may kakayahang makipagtulungan at makipaglaban kasama ang kanilang mga regional na kaalyado at walang alinlangan sa pag-atake sa kalaban. Ito rin ay isang assumption. At kung magbago ang assumption na ito sa kahit anong paraan, mag-iiba rin ang itsura ng labanan. Ipagpalagay natin na nagsisimula ang World War III na labanan sa biglang pag-atake ng China sa Taiwan. Agad na inilunsad ng China ang kanilang puwersa sa South China Sea patungo sa kalaban. Sa kabilang panig ng mundo, parang domino effect, nagsisimula na ring bumagsak ang iba pang lugar. Nagkakandado ang Russia at mga bansang European NATO sa isang tensyonadong konfrontasyon. Ang Middle East ay nagiging magulo at delikado. Ilang minor dimension ng labanan ay lumilitaw sa iba pang bahagi ng mundo. Samantala, binubuhos ng China ang lahat ng lakas sa pag-atake sa Taiwan. Ngunit, tulad ng napag-usapan na natin sa ibang episode ng channel na ito, malaki ang kakayahan ng Taiwan na makapagdulot ng matinding pinsala sa China bago tuluyang bumagsak. Ang militar ng Taiwan ay nakaistruktura upang makapinsala ng husto sa China bilang deterrent para hindi ito atakihin. Ngunit kung pipiliin talaga ng China na umatake, nakahanda na ang Taiwan na makaranas ng masakit at matinding kapinsalaan maliban na lang kung makakatulong ang kanilang mga kaalyado. Sa tradisyonal na pananaw, matagal nang pinaniniwalaan na kayang makialam ng puwersa ng US sa Pacific upang mapigilan ang China ng sapat na haba ng oras para makapagpadala ng reinforcements. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon ngayong taon, maaaring hindi na ito ganoon kadali. Ang pinakamalaking problema ng US at ng kanilang Allied Intervention Force sa paligid ng Taiwan ay ang sobrang dami ng aktibong puwersa ng China sa lugar na iyon. Dahil napakalapit sa mainland, halos irrelevant ang aircraft carriers at ibang force projection tools para sa China dahil nagagamit nila ang mismong mainland bilang launchpad para sa aircraft, missiles at ships. At pagdating sa missiles at ships, kaya ng China na i-deploy ang napakaraming ballistic at cruise missiles sa saklaw na iyon at maglagay ng maraming combat-ready vessels sa maliit na bahagi ng dagat na halos ma-deny nila ang naval at airspace sa kalaban. At ngayon, wala talagang sapat na kakayahan ng Estados Unidos para makalusot. Maging mahinahon tayo sa US at sabihin na bago magsimula ang digmaan, nagawa nilang ipuwesto ang kalahati ng kanilang naval assets sa Indo-Pacific. Hindi nila kayang ilagay ang 100% ng kanilang puwersa doon. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang ipakita ang kanilang lakas sa iba pang lugar, protektahan ang mahahalagang ruta ng kalakalan at bantayan ang kanilang sariling bansa ng sabay-sabay. Pero kahit na ang hypothetical na sitwasyon ng US ay nagpapahintulot na makapagpadala sila ng 5 carrier strike groups sa Pacific habang ginagamit ang kanilang base sa South Korea, Japan at Guam, mas marami pa rin ang puwersa ng China sa dagat at kayang targetin ang mga warship na lalapit sa Taiwan gamit ang napakadelikadong mga missile. Hindi lang iyon, kailangan ding makipagsabayan ng mga carrier-based na eroplano ng Amerika sa stealth fighters ng China na suportado pa ng napakalaking anti-aircraft defenses sa mainland ng China. Kasabay nito,
Ang mga bagong landing barge ng China ay magpapahintulot sa kanila na mabilisang ipadala ang kanilang tropa sa Taiwan ng mas mabilis kaysa sa dati nating inaasahan at posible ring protektahan ang mga barge na iyon dahil sa napakalaking bilang ng puwersa na kanilang maaaring i-concentrate sa paligid ng Taiwan. Idagdag pa ang posibleng coordinated na pag-atake ng North Korea mula sa north patungong south na maaaring maglunsad din ng missile laban sa Japan. At malamang ay magiging masyadong manipis ang puwersa ng US at ng mga kaalyado nito sa rehiyon para maprotektahan ang Taiwan. At lalala pa ang sitwasyon kapag napilitan ng US na i-withdraw ang mas marami pang maritime assets para protektahan ang troop carriers na bumibiyahe ng buong bilis sa Pacific, puno ng tropa at mabibigat na armas, ngunit halos nagiging sitting ducks kung hindi maprotektahan laban sa long-range ballistic missiles ng China. Ngayon, ilarawan natin ng malinaw ang kakayahan ng dalawang panig. Ang Estados Unidos ay may mga high-tech na military assets, pero walang madaling paraan para mapalakas agad ang puwersa sa Indo-Pacific upang makipagsabayan sa China at ang kanilang forward deployed forces doon ay tila kulang para makalusot sa matinding concentrated assault na maaring gawin ng China laban sa Taiwan. Ang meron ng US, gayunpaman, ay mga long-range strategic bombers, iba pang long-range weapons na may posibilidad na makalusot, at mga barko at eroplano na kayang ipagtanggol ang sarili hanggat hindi sila sinasagad sa gitna ng opensiba ng China. Samantala, ang China ay may mga puwersa na napakalakas kapag nakakluster sa maliit na lugar, pero mabilis mawalan ng lakas kapag kailangan nilang umatake sa lahat ng direksyon. Ngunit may military-industrial capacity ang China na kasalukuyang mas mataas kaysa sa Amerika ng malaki. Sa madaling salita, ayon sa ating estimate, sa ideal na sitwasyon para sa Estados Unidos, maaaring magmukhang katulad ito ng Operation Desert Storm, isang shock and slash or offensive na labis na nakadepende sa air power, kung saan ang nakamamanghang pagpapakita ng lakas ay kayang sirain ang offensive capabilities ng China at pilitin itong sumunod. Sa kabilang banda, mas pabor ang China sa mas matagal na digmaan, isang labanan kung saan maaari nitong gamitin ang napakalaking military-industrial capacity nito, dahan-dahang sakupin ang teritoryo ng mga kalapit na kaaway at hilahin ang Estados Unidos sa isang labanan ng numero na tila hindi nito kayang panalunan. Ngunit sa pagitan nila, mas may kakayahan ang China na ipatupad ang estilo ng labanan na gusto nito. Kahit na makalusot ang mga American strategic bombers, karamihan sa halaga ay mapupunta lamang sa stealthy na B-2 at sa anumang available na B-21 dahil ang hindi stealth na B-1 at B-52 ay halos parang sitting ducks kapag humarap sa kapantay na kalaban, lalo na kapag dala pa nito ang stealth aircraft para labanan ang mga escort ng heavy bombers. Ibig sabihin, kakaunti lang ang stealth bombers, marahil ilang dosena lamang, ang kayang gumawa ng sapat na pinsala sa China para mapilitan itong umatras at ito ay hindi gaanong malamang mangyari. Idagdag pa rito na kahit ang stealthiest aircraft ay nakikita ng mata na mas malaking problema kapag umaatake sa isang bansa na kayang subaybayan ang lahat ng report sa real time at may sariling malakas na aerial assets sa lugar para tugunan ang mabagal ngunit stealthy na eroplano. Samantala, ang mga barko ng US sa dagat ay halos walang makukuha kung susubukang atakihin ang China ng direkta. Sa ganitong numerical disadvantage, limitado lang ang maabot ng mas advanced na barko ng US at kailangan pa nilang tumagal sa matinding kakulangan ng puwersa. Mas makakabuti para sa mga barkong iyon na subukan ang blockade gamit ang teritoryo ng Japan, Pilipinas, at kung maaari, South Korea bilang forward operating zones para sa land-based assets. Sa madaling salita, malabong makamit ng US ang napakalakas na kailangan para makamit ang tagumpay na katulad ng Desert Storm. At kapag nawala ang critical na window of opportunity, papasok ang digmaan sa estilo ng China, kung saan ang US at mga kaalyado nito ay halos napipilitang humawak lang ng perimeter. At kung marahil ay bumagsak o lubhang naapektuhan na ang Taiwan sa panahong iyon, maaari nang simulan ng China ang mas matagal at mas geographically dynamic na digmaan. Sa paglipat sa ekonomiyang nakatuon sa digmaan, maaaring gamitin ng China ang napakalakas nitong kapasidad sa paggawa ng barko ng mas epektibo, mabilis na gumagawa ng landing craft, combat ships at marahil kahit karagdagang aircraft carriers. Bagamat maaaring subukan ng US na palakasin ang depensa ng kanilang mga kaalyado sa South Asia, tulad ng Vietnam at Thailand,
Maaaring harapin ng mga bansang iyon ang direktang bantang militar mula sa China sa lupa, o mas malamang pipiliing huwag makialam sa kaalaman na marahil hindi sila maililigtas ng US. Muli, ang napakalaking bilang ng surface vessels, missiles at mainland-based aerial assets ng China ay nangangahulugan na mahirap talagang maipadala ang tropa sa Vietnam o Thailand sa pamamagitan ng direktang ruta. At anumang mas mahabang ruta ay mangangailangan ng karagdagang redistribusyon ng maritime assets ng US para protektahan ang mga barko sa pagbiyahe. Maaaring punan ng American Strategic Airlifters ang kakulangan, ngunit limitado lamang. Halimbawa, noong April, nag-raise ng concern ang mga eksperto nang kumuha ang US ng higit sa 70 flights ng C-7 cargo planes para ilipat ang isang Patriot Missile Battalion mula Asia patungong Middle East. Tulad ng ibang US assets, may hangganan ang bilang ng eroplano. At tulad ng ibang US assets, tatargetin ito ng China kung papalapit sila sa saklaw sa panahon ng total war. Kung ipagpapalagay na wala pang nuclear warheads na ginagamit sa puntong ito, gagamitin ng China ang malawak nitong fleet ng troop transport vessels kasama ang amphibious assault capability na inaasahang mabilis na lalaki sa hinaharap upang simulan ang pagsakop sa mas matitigas na teritoryo tulad ng Philippines o kahit South Korea. Sinasabi nating mas matitigas dahil mas malamang na makapagposisyon ang US ng puwersa para depensahan ang mga ito at bilang resulta, mas mataas ang determinasyon ng mga bansang iyon na labanan ang China at ang auxiliar na puwersa mula sa North Korea. Bagamat makakarelax ang US home front dahil alam nilang malayo ang labanan mula sa kanilang baybayin, ang lapit ng digmaan sa mainland ng China ay parehong biyaya at sumpa. Kailangang tiisin ng China ang malakas na pinsala sa kanilang military-industrial base, ngunit napakalawak ng kanilang resources, kaya kayang tiisin ng China ang matitinding suntok na makakasira sa isang bansang hindi gaanong handa. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na opensiba, maaring sirain ng China ang mga US assets na nagtatangkang i-blockade ito. Pinipilit ang Amerika na ilaan ang mga kalapit na tropa para protektahan ang mga kaalyadong malapit sa kabila ng napakalakas na military power ng China sa rehiyon. Mga laban ito na mahirap para sa US troops na manalo maliban kung mareposisyon ng Amerika ang malaking bahagi ng kanilang militar. Ngunit ito rin ay laban na mahirap iwanan ng US. Hindi lang ito laban para depensahan ang mga vital allies tulad ng South Korea o Japan, kundi ito rin ang tanging paraan para pigilan ang China na maabot ang malalayong isla at seaboards na magpapahintulot dito na mabilis na ipakita ang lakas sa Pacific Center. Ngunit habang mahalaga ang mga laban na iyon para sa Amerika, magkakaroon din ng laban kung saan maliit na bahagi lang ng US military, numbering in the tens o siguro mababa sa hundreds, kung masuwerte, ang haharap sa China sa rurok ng lakas nito. Ang geographic reality ng ganitong digmaan ay habang kailangan ng Amerika na maging stretched thin, maaaring i-concentrate ng China ang kanilang puwersa. Kung kailangang bumiyahe ng higit 5,000 miles ang US forces para makarating sa battlefield, makakalakbay lang ng ilang daang milya ang China. Sa kaso ng South Korea o Vietnam, pwede pang maglakad ang tropa nila. Kayang mawalan ng China ng ilang barko habang sinisira ang barko ng Amerika dahil kaya nilang palitan ang nawalang barko samantalang hindi kayang gawin iyon ng Amerika. Sa katunayan, pwede pang laktawan ng China ang laban sa teritoryo ng mga kaalyadong US at direktang atakihin ang naval power ng Amerika, pagtitiwala sa kanilang shipbuilding base para palitan ang nawalang barko at pilitin ang mga bansa tulad ng Japan o South Korea na sumuko kapag hindi na kayang ipakita ng US ang kanilang lakas. Ito ay isang nightmare scenario para sa American military planners, ngunit isang hindi maiiwasang reality. Ilang dosen ng destroyers at frigates lang ang hindi kayang labanan ang lakas ng Chinese military sa sariling mainland ng tuloy-tuloy. At hindi tulad ng China, kailangang tanggapin ng Amerika na kung mawalan sila ng barko, hindi ito mapapalitan sa loob ng susunod na dekada. Sa panandaliang panahon, maaaring makamit ng China ang isang magastos at mataas ang attrition na tagumpay sa loob ng sarili nitong sphere of influence na unti-unting pinipiga ang US at mga kaalyado nito sa loob ng ilang daang milya mula sa baybayin ng China hanggang sa makontrol nila ang kritikal na lugar na iyon. Mula rito, limitado na lamang ang paraan ng US para pigilan ang paglawak ng China sa kanilang kalahati ng Pacific at mauuwi ito sa mga labanan sa bukas na karagatan na kung saan babalik muli sa usapin ng naval power.
Dito, aasahan natin ang pagkakaroon ng isang uri ng stalemate. Sa kalaunan, magkakaroon ng China ng sapat na ocean-going navy para talunin ang US sa lugar na iyon. At bawat barkong nawawala sa US ay naglalapit sa China sa katotohanang iyon, pero wala pa silang sapat na military strength ngayon at kakailanganin ng ilang taon para pantayan ang naval power ng Amerika sa bukas na tubig ng Central Pacific. Kasama sa stalemate na ito ang posibilidad ng peace settlement at nominal na pagtatapos ng digmaan. Ngunit huwag magkamali, ang ganitong kinalabasan ay magiging tiyak na tagumpay para sa China. Mapapalawak ng bansa ng malaki ang sphere of influence nito. Halos makokontrol ang buong East Asia, mababawasan ng malaki ang warfighter capacity ng US, at pipilitin ng Amerika na tanggapin ng tuluyan na hindi na ito ang nag-iisang superpower sa mundo o marahil hindi na rin ang dominanting bansa. Ito ay konklusyon na hindi nangangailangan na direkta nilang sakupin ang mainland ng isa't isa. Walang sino man ang magkakaroon ng total victory at maaaring ang resolusyon na ito ay magiging katahimikan bago ang mas malakas na bagyo. Mahirap ring makita ang alinmang panig na magpapatuloy sa digmaan kung makalusot ang China sa bukas na Pacific. At wala sa dalawang panig ang handang gumamit ng nuclear weapons. Ulitin natin, isa lamang ito sa napakaraming posibleng paraan kung paano maaaring umusbong ang ganitong digmaan. Ang iba ay nagtatapos sa mga inexperienced o naive na Chinese generals na nagkakamali na nauuwi sa isang malakas na American victory. Ang iba ay nagtatapos sa matagumpay na depensa ng Taiwan, may ilan na nagdudulot ng sobrang pressure sa pamahalaang Chino na nagre-resulta sa regime change sa Beijing. Ang iba naman ay nagtatapos sa pabor sa China at may ilan na nagtatapos sa paraang walang talagang nanalo. Ang senaryo na sa huli ay mangyayari ay nakadepende sa mga adjusted inputs at outputs, isang tumpak na kombinasyon ng mga kalamangan at kahinaan na kumakatawan sa reality sa pagsisimula ng labanan, at isang mahabang sunod-sunod na epekto mula rito. Ngunit pinili natin ang isang senaryo kung saan may tunay na tagumpay ang China, hindi lamang para magdulot ng kontrobersya o makuha ang atensyon, kundi dahil ang kombinasyon ng military assets at defense industrial capacity ng China ay ginagawa itong napakadelikadong kalaban kapag nakikipaglaban malapit sa kanilang sariling mainland. Sa harap ng ganitong kalaban, maaring umatras ang Estados Unidos patungo sa bukas na karagatan kung saan mas mataas ang tsansa nilang manalo. Ngunit para magawa iyon, kailangan nilang isakripisyo ang Taiwan, South Korea, Pilipinas, Japan, Guam at iba pa. At sa kasalukuyang kalagayan, hindi ito mangyayari. The other conclusion, may isa pang paraan na maaaring mangyari ang lahat ng ito, isang full-scale nuclear exchange. Siyempre, alam natin kung ano ang mangyayari kapag nangyari ito. Lahat ng nuclear nations sa mundo ay maglunsad ng kanilang mga armas. Daang milyong tao, kung hindi higit pa, ang mamamatay. At sa huli, lahat ay talo. Ngunit habang malinaw ang ultimate conclusion, pwede nating itanong ang dalawang mabilis na tanong. Ano ang mayroon ang bawat panig? At mas mahalaga, kailan pipiliin ng bawat panig na pindutin ang malaking red button? Sa ngayon, tinatayang may halos 1,800 nuclear warheads ang Estados Unidos na nakadeploy at handa ng ilunsad anumang oras, kasama ang halos 2,000 iba pa na nasa reserve. Maaaring ihatid ang mga warheads na ito sa lahat ng tatlong dimensyon ng nuclear triad ng Amerika: strategic bombing, launch ng ballistic missiles mula sa submarines, at launch ng intercontinental ballistic missiles mula sa silos sa US. Samantala, pinaniniwalaang may humigit kumulang 600 nuclear warheads ang China sa kasalukuyan at inaasahang maaabot ang 1,000 o higit pa sa pagtatapos ng dekada. Bagamat karamihan sa mga missiles na ito ay nasa imbakan, malamang na hindi ito mananatili doon kung maramdaman ng China na nasa gilid sila ng labanan laban kay Uncle Sam. Mayroon ding nuclear triad ang China na kayang mag-deliver ng warheads sa pamamagitan ng land-based o submarine-based missile o strategic bomber. Kailangan din nating isama si North Korea na tinatayang may 50 to 60 nuclear missiles na pwedeng ilunsad mula sa lupa at marahil pati sa submarines. Ngunit napakahalaga na tandaan na ang simpleng katotohanan na ang US at China ay papasok sa digmaan ay hindi nangangahulugan na tiyak na magkakaroon ng nuclear exchange. Posible para sa mga bansang may nuclear weapons na makipag-away ng hindi ginagamit ang kanilang mga nuclear warheads. Halimbawa na lamang ang mga kamakailang border skirmishes ng China laban sa karatig bansa nitong India.
Sa kabaligtaran, kung maiiwasan ng alinmang panig ang sariling nuclear annihilation, karaniwang pipiliin nilang gawin iyon. Ngunit hindi palaging ganoon. Bumabalik sa senaryo na tinalakay natin sa nakaraang seksyon, kung may gagamit ng nuclear weapons muna, malamang ay ang Estados Unidos. Siyempre, may ilang bagay na maaaring magtulak sa China na gamitin ito muna. Halimbawa, ang direktang pag-atake sa Three Gorges Dam na kung masisira ay maaaring pumatay ng 10-10 milyon na tao. Ganon din, maaaring tumugon ang China gamit ang nuclear force sakaling magkaroon ng all-out bombing sa Beijing o sa kaso ng conventional attack na layong sirain ang nuclear assets ng China. Ngunit tulad ng ipinaliwanag natin dati, ang kombinasyon ng mas kaunting konsentrasyon ng puwersa sa lugar at mas kaunting kakayahang manalo sa long-term war na nakabase sa industrial capacity ay maaaring magtulak sa US na subukan ng isang shock o mabilisang tagumpay upang magulat at ma-decapitate ang Beijing. Hindi natin sinabi na ito ay tiyak na magagawa sa conventional na paraan. Kung ang US ay committed sa full-scale war laban sa Beijing at tinatasa, tulad ng ginawa natin, na ang mabilis at overwhelming assault ang pinakamainam na paraan para manalo, ito ay isang senaryo kung saan maaaring magkaroon ng strategic sense ang isang sorpresa na nuclear assault, o maaaring ang isang leader ng Amerika na sapat na wala sa katinuan ay kumbinsido na mas may chance ang nuclear strike kaysa makipaglaban sa isang matinding attritional war na maaaring matalo ng US. Isa pang senaryo kung kailan maaaring matuksong gamitin ng US ang nuclear weapons kung hindi pa nila nagagamit ay kapag nagsimula na ang China na lumusot patungo sa gitna ng Pacific. Sa isang senaryo, maaaring magpanik ang pamunuan ng US at hindi na maghintay kung sasang-ayon ba ang China sa truce o isipin na kahit pumayag man sa truce, masyado na ang pinsalang natamo ng US para kayanin. Sa isa pang senaryo, maaaring hindi sumang-ayon ang China sa kapayapaan kapag naabot na nito ang parity sa Pacific. At kung sobra na ang pinsalang natamo ng US na komportable na ang China na umatake patungong Hawaii o maging sa mainland ng US, maaaring gamitin ang nuclear weapons bilang tugon. Isa pang senaryo ay maaring isang rogue North Korea kung saan sila ang unang maglunsad ng bomba pero alam ng China na tututok pa rin sa kanila ang US, kaya susubok sila ng preemptive strike. Ngunit sa senaryo na inilatag natin kung saan unti-unting napapahina ng China ang US at East Asia sa pamamagitan ng conventional warfare, mas magiging disincentivized ang bansa na gumamit ng nuclear weapons hanggat maiiwasan. Sa huli, kung magsisimula ang China ng nuclear exchange, lahat ng pinaghirapan nila ay mawawala lang at para bang mas maaga na sana nilang sinimulan ang proseso ng Armageddon habang tinatanggal ang nakakapagod na gitnang bahagi. Sa halip, kung handa ang China na makipaglaban sa US sa isang all-out war, malamang ay gusto nilang tamasahin ang benepisyo ng tagumpay at hindi mo ma-enjoy ang mga premyo ng digmaan kung lahat ay naging abo na. Sa kaunting swerte, maaaring maiwasan ng US at China ang digmaan sa mga susunod na taon o dekada. Maaaring mapigilan ng China ang tukso na kumilos laban sa Taiwan o baka ang lahat ng American security guarantees ay mabigo at maisakripisyo ang Taiwan sa tamang oras. Maaaring hatulan ng China na ang US ay unti-unting nagkakawatak-watak at hayaan na lang itong mangyari. Maaaring maipakita ng US na sila ay higit na mas malakas kaysa sa China sa isang maikling military altercation, isang labanan na matatapos ng tiyak, kung saan hindi na kailangan ng prolonged war o nuclear exchange. O baka, at malaki ang posibilidad, manalo ang diplomacy at makahanap ang dalawang panig ng paraan upang pababain ang tensyon bago mangyari ang pinakamalala. Kung may anumang kaaliwan sa episode ngayon, ito ay ang katotohanang hindi kailangang mangyari ang alinman sa mga senaryong ito. Maraming ibang paraan para maresolba ng dalawang bansa ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan at sana ang mga alternatibong ito ang piliin nilang tahakin. Ngunit kung sakaling sumiklab ang full-scale war sa pagitan ng China at Amerika, huwag magkamali. May pangalan ito, World War III. Kung may kilala kang eksperto na naniniwala na ang World War III ay nagtatapos ng pabor sa kahit sino, pakisabi kung sino sila. Sa ngayon, wala pa kaming nakitang sumasang-ayon. Salamat sa panonood.